kaparokya, breaking news. Good news and at the same time mga kaparokya ay good job para po sa Philippine government, sa Czech Republic government dahil nahuli na nga po ang isa nga po sa na-involve. Malaki nga po ang involvement nito sa anomalous flood control na dating congressman na si Zaldico. So yun nga po mga kaparokya, pinagbigay alam nga po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na nahuli, natiklo na nga po si Zaldico sa Prague. So yun nga po mga kaparokya, ayon sa information ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos ay nahuli na nga po si Zaldico sa Prague. So basahin natin mga kaparokya ang pinost na ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. So, kanina din po mga kaparokya ay nagbigay na naman po ng panibagong update si Pangulong Bongbong Marcos at ayon dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Zaldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to the Czech authorities where he remains in custody. So nasa Czech authorities na po si Zaldico. So good news to at good job na rin po para sa ating pamahalaan. Kumbaga talagang nagtatrabaho or trinabaho nga po nila ang isa nga po sa may tuturing na big fish sa anomalous flood control. So dito para sa akin ay talagang gustong-gusto ng ating pamahalaan na mapanagot ang mga nasasangkot nga po mga kaparokya sa mga anomalyang flood control na pinasasangkutan niya po ng ilang mga senador, congressman, even yung mga DPWH officials, yung mga contractors tulad niya po ng mag-asawang Diskaya na nakatunggali ni Mayor Vico Soto sa lungsod ng Pasig, gustong-gusto pong panagutin ng pamahalaan. Kung kaya't gumawa at ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng kanilang makakaya nang sa gayon ay mahuli yung mga taong nasasangkot nga po sa mga anomalyang flood control scandal na limpak-limpak, bilyon-bilyon niya po ang nakuha at nakulimbat sa kaban ng bayan. So ngayon po mga kaparokya ay nasa custody nga po ng Czech Republic authorities ang maituturing natin na big fish at malaki nga po ang involvement sa anomalous flood control scam. So dito natin malalaman mga kaparokya kung totoo yung mga pinagsasabi ng 18 Marines kuno. Ayon sa mga 18 Marines mga kaparokya, even sina defensor, yung abogado, yung sina Topacio, at saka si Guteza na ngayon po ay wala na po tayong nababalitaan. Kung kaya sa pagbabalik mga kaparokya ni Zaldico ay meron bang pagbabagong mangyayari? Siyempre, base sa observation ko mga kaparokya, ay po pwedeng i-deny ni Zaldico yung paratang ng 18 Marines na kung saan ay sangkot ang ilang government official kasama nga po dyan sina Tito Soto, si Laila de Lima, even si Trillanes, si Martin Romualdez at pilit na sinasangkot ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So iba po kasi mga kaparokya yung kwento ng 18 Marines sa kwento ni Zaldico. Yun yung sa palagay ko mga kaparokya na po pwedeng mag-iba ang maging statement ni Zaldico. Siyempre, unang-unang sasagapin nito kundi ang kanyang sarili. So tignan natin mga kaparokya kung ano ang mangyayari. Sabi naman po ni Pangulong Bongbong Marcos ay bibigyan naman daw po niya tayo ng update patungkol nga po sa isa
sa big fish or isa sa maituturing nating big fish na nasasangkot na po sa anomalous flood control. So sasabihin na naman po mga kaparokya ng ilang mga kritiko ng pamahalaang Marcos na si Zaldico lang yung big fish or isa sa mga big fish na nahuli. Paano pa kaya yung ibang malalaking pangalan na na-involve nga po sa anomalous flood control? But anyway mga kaparokya, di naman din po natin masisisi yung mga DDS supporters o yung mga tumutuligsa sa pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos dahil opinion po nila yon. Kahit ano pa pong paliwanag ang gawin natin ay nakatakip tenga ang mga ito. Kaya para sa akin ay hayaan na lang natin kung ano ang paniniwala nila. At kung sinasabi nila na si Zaldico lang ang isa sa mga big fish na mahuhuli o nahuli nila, meron pa po nga lang may mga senador nga po na ayaw pong pumirma para pagdebatihan niya po sa plenaryo yung patungkol sa flood control anomalous. So sa latest nga po mga kaparokya ay another 2 senators nga po ang pumirma at yan nga po ay walang iba kundi si Tito Soto at si Senator Erwin Tulfo. So meron na pong 6 na pumipirma na senador para ipagpatuloy para pagdebatihan niya po sa plenaryo yung patungkol nga po sa flood control scandal. So sina Tito Soto, Senator Ping Lacson, Bam Aquino, Riza Hontiveros, Kiko Pangilinan at Senator Erwin Tulfo. So siya po ang kailangan para mag-progress na nga po mga kaparokya yung patungkol nga po sa flood control anomalous. Nga lang mga kaparokya ay yung ibang senador ay ayaw nga po makisama sa hindi po natin alam na kadahilanan. Siguro mga kaparokya, iniingatan nila yung kanilang political ambition. Dahil alam naman po natin na malaki po ang fan base ng mga Duterte na which is pwedeng makaapekto nga po sa political career ng mga senador na hindi nga po pumipirma para magkaroon nga po or pagdebatihan na nga po sa plenaryo ang patungkol sa flood control anomalous. So dito mga kaparokya, maituturing natin na yung 6 na senador ay mga tunay na public servant sapagkat gustong-gusto nilang malaman ang katotohanan patungkol sa maanumalyang flood control scandal na kinasasangkutan nga po mga kaparokya ng ilang mga senador tulad nga po ni Senador Jinggoy Estrada, Giz Escudero at Joel Villanueva. At meron pa yan mga kaparokya, di lang po ang mga senador na yan ang sasangkot patungkol dyan. Siyempre para sa akin mga kaparokya, lalabas at lalabas ang katotohanan yan kapag nagsimula na nga pong pagdebatihan sa plenaryo ang patungkol sa maanumalyang flood control scam. So again, good job sa ating pamahalaan sapagkat nahuli na nga po ang isa sa talagang malaki po ang involvement, malaki po ang di umano'y nakuha sa kaban ng bayan na si Zaldico. Malaki nga po ang partisipasyon nito patungkol sa flood control anomalous.